Salamat po. Thank you. So ayun nga guys, may bigayan ng relief o ayuda dito sa amin na pagkain, bigas, delata, ganun. Pero bago ko simulan ng kwento, ito muna at sisimulan ko muna itong mga gawaing bahay na hindi ko nagawa. Noong time kasi na bahaan ay talagang nahinto ako sa mga gawaing bahay dahil napakahirap nga naman talagang kumilos at kailangan mo nang limasin yung mga tubig na pumasok sa loob ng bahay namin. Kaya naman kanina ay hindi na nga inabot yung loob ng bahay namin. Doon pa lang ako nakapagsimula na tapusin itong mga gawaing bahay. Pero kagabi, heto nga sinimulan ko na magtupi ng mga nalaban ko noong nakaraang pang araw at hindi pa nga masyadong natuyo. Tapos kanina naman, madaling araw na, nang matapos ako maghugas ng mga plato. Ilang oras nga lang natulog ay ginising na ako ni mama dahil nga puno na yung diaper niya at kailangan na magpalit. Tapos pupunta siya ng CR para hugasan yung binti niya. Well, ganun talaga. Ito na yung daily routine ko na hindi porket nandito ako sa bahay ay wala na akong ginagawa. Pero sa totoo lang ay nakakapagod din talaga. Nagtimpla muna nga ako ng gatas namin ni mama para naman kahit papano ay masustansya pa rin. Kumbaga magiging healthy pa rin kami sa pag-inom ng gatas. Kinaumagahan ay lumabas nga ako dahil meron akong kukuhanin na stab para nga sa ayuda o sa relief. Tapos nakita ko si Inang at tinawag nga ako. Kapitbahay namin to si Inang, bali nandito nga siya nakatira malapit sa bahay. Tapos asawa niya si Amang, so pareho na silang senior at hirap na nga maglakad. So inakay ko siya hanggang doon sa may kanto at pupunta nga daw siya ng Bambang dahil pupunta siya sa anak niya, kaya inantay ko na siya makasakay ng tricycle. Tapos ito pag uwi ko ay pinakita ko nga kay mama yung stab, kaya naman sobrang thankful siya dahil nga meron nang nagbigay sa amin. Kumbaga sigurado na yung pagkain namin pang ilang linggo dahil nga sa relief. Kaya naman maraming salamat po Ma'am Elaine. At thank you po sa iba pang nag-asikaso sa akin. Hindi ko na po kayo papangalanan. Tapos salamat din po sa nag-send ng GCash kagabi na worth 500 pesos. Ayan, nakabili na naman po ako ng diaper kaya secure na secure na. Tapos ay mahigit 1 linggo ko na nga rin hindi nakukuha yung mga pinggan at pinag-inuminan ng tong tita ko na to na may psychological disorder. Bali ang binibigay ko nga pala sa kanya ay mga disposable pero meron pa din naman na babasagin kasi nga ay hindi naman ako palagi nakakabili at minsan pag naubos ayun nga tinatyaga na lang doon sa babasagin kahit na alam kong hinahagis naman niya pagkatapos niyang kumain. So ayun, kung mapapansin nyo ay medyo nagagalit nga siya dahil kinukuha ko yung mga pinaggamitan niya na pinagkainan, ganun. Ilang taon na nga siyang ganyan, napacheck up naman na siya dati pero ang sabi nga ng doktor ay sarili niya na lang yung makakagamot sa kanya. Tapos ayun nga dahil dala na rin sa problema kaya hindi na rin kinayanan at nag-breakdown na talaga yung mental health niya. Kaya nakikiusap po ako sa inyong lahat na mga nakakanood sa mga video ko, kaya po ako nagsusumikap na mag-vlog at mag-effort ng paggawa ng content para na rin po makaahon kami sa kahirapan at mapagamot sila mama pati na rin itong tita ko. Sa simpleng pagre-react nyo lang po or pag-share ng mga video ko ay sobrang laking tulong na po nun para kung sakaling lalaki yung earnings ko sa pagbablog ay magiging malaking tulong na po sa amin yun. Pasensya na nga din pala kung medyo malungkot yung pagbo-voice over ko ngayon, gawa rin na minsan talaga sa buhay natin hindi natin mapipigilan o maiiwasan na maging malungkot, mag-breakdown. Yung tipong pagod ka na, iniisip mo kung paano na lang ang mangyayari kinabukasan, anong gagawin ko, paano ako magkakapera, saan ako kukuha ng pambili ng pagkain, pang diaper ni mama, pambili ng gamot na wala sa munisipyo, yung mga ganong bagay ba? Pasalamat na nga lang talaga ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng malakas na pangangatawan at malakas na pag-iisip, dahil kung hindi ay baka natulad na rin ako dito sa tita ko na may psychological disorder sa dami ng mga hirap na dadanasan ko. So ito, kaya ako lang naman gustong i-share sa inyo para malaman nyo na din kung bakit gano'n na lang yung mga ginagawa ko sa buhay ko, kung bakit palagi ako nagpo-post, kung bakit wala akong trabaho, kung bakit hindi na ako nagnenegosyo dahil nga nalugi at dahil ang dami ko na ring sinubukang negosyo pero wala talaga, naubos lang yung puhunan. So ayun, nakikiusap po ako sa inyo. Sana po ay tulungan nyo ako na mapalago itong aking Facebook para sakaling lumaki din yung earnings ko. Sa simpleng pag-follow nyo lang po, pag-react at panonood sa mga video ko na may ads na wag nyong skip ay malaking bagay na po talaga yon. So ito nga, nililinis ko na yung mga pinagamitan ng tita ko, tapos yung mga disposable itatapon ko na pero yung iba yuhugasan pa. Gawa na nga ng sobrang nainis siya dahil sa kinuha ko yung mga pinagkainan niya ay hinagis niya yung mga basag na plato noon pa.
Ayan, bali hindi ko nga yun kinukuha dahil nga naiinis siya pero ito hinagis niya na lang sa sobrang inis niya at pati tabo ay dinamay na. Ramdam ko na din yung pagod kagaya nung ginagawa ni mama araw-araw nung nagtatrabaho ako tapos kami yung inaasikaso. Pero sa sitwasyon ko ngayon ay hindi ko tinatapos lahat ng trabaho dahil iniisip ko baka mamaya ako naman yung magkaroon ng stroke o magaya sa kanya dahil sa sobrang pagod, over fatigue. Tapos ito nga, alauna ng hapon yung usapang kukuhanin yung relief sa may barangay. Kaya naman maraming maraming salamat po talaga ulit Ma'am Elaine at sa mga iba pang tumulong na hindi ko na po kayo i-mention para magkaroon ako ng stop. So ayun, para sa mga katulad ko na may mga pinagdadaanan dyan, huwag tayong susuko. Laban lang palagi. Naniniwala ako na balang araw ay makakamit din natin yung tagumpay at huwag na huwag tayong mapapagod sa hamon ng buhay. Thank you po.